Deuteronomy chapter 30 verses 19 and 20. Babasa po ko ng 2 verses dito po sa Deuteronomy chapter 30 verses 19 and 20. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay magsimula ng araw sa pakikinig po ng iyong salita. At sa mga kapatiran po namin at mga taga-subaybay na nasa ibang bansa upang sila po ay makapakinig ng mensahe bago po ang kanilang pamamahinga. I pray, O God, that you will bless each and every one of us. May you again use your message to enlighten our minds and to encourage us. May you fill me, Heavenly Father, with your Holy Spirit and give me wisdom. Guide me, O Lord. Nawa ang bawat isa po, lalo na sa mga sabik sa katotohanan, sabik sa katwiran, sila po yung pusugin, sila po yung pagpalain, at nawa dakilan Diyos, ito po yung maging tugon sa aming espiritual na pangangailangan, upang nang sa ganon, kami po ay patuloy na maging kaaya-aya sa iyong harapan. Again, bless our sharing, Heavenly Father. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. So again, ito po ang sinasabi ng mga talata. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. And in verse number 20, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. So the message that I would like to share with you this morning is the message I entitled, Always Choose to Obey the Lord. Always choose to obey the Lord. Ang bibigyan pansin po natin sa ating pong pag-aaral ngayon, sa pagsasalo-salo po natin ngayon, ay ang tatlong bagay. Na kung saan po, ito ang mapapansin natin dito mismo sa talata. Okay? Number 1, the choices. Okay? Choices. Yung ating pong pamimilian, mga kapatid. Ikalawa po, the consequences. Okay? Yung magiging resulta ng ating pong pagpili. And then, thirdly, the conclusion. So ito po ang bibigyan natin ng pansin. Our message is about choices, consequences, and conclusion. So atin pong isa-isahin sapagkat malinaw po ang sinasabi sa talata. Ito po, babalik-balikan ko po itong verse na ito. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Now sa buhay po natin, may 2 choices lang po tayo lagi. May dalawang pamimilian po tayo. At sa pamimilian po natin, actually po, if you can notice, sa pakikipag-usap lagi ng Diyos sa kanyang bayan, halos paulit-ulit po yan, mga kapatid. Paulit-ulit po. Maaari sa ibang form, pero sa pareho pong diwa, sa parehong concept. Na talagang malinaw po na dinisenyo ng Diyos ang tao na siya po'y makapagpapasya. And we need to be careful sa mga desisyon na ginagawa po natin. So dito po, gusto kong bigyan ng ating diin ang patungkol po sa choices. Okay? Life and death, blessing and cursing. Yun po ang choices, mga kapatid. Doon po sa ibang pahayag po niya, ang sabi niya, life and good, death and evil. Yan po ang maaaring pamilian. Okay? Sabi po niya, behold, I have set before this day a blessing and a curse.
So, blessing, curse. Life and good, death and evil. Okay? Dito po, mga kapatid, malinaw po na ano ang pipiliin mo. Yung pong sumpa o yung pong pagpapala. So, ito pong bagay na ito ay isang bagay na dapat maging paalala sa napakarami po sa atin. Sapagkat sa kadalasan po, ito ang nagiging failure po ng marami. To the point na kapag ka po nagkaroon ng resulta, talagang nabiblame natin, even God, sa mga kung ano po ang ating binibigyan ng pansin. So, ng pagpapasya po natin. Mga kapatid, mga minamahal, sa reality of life, lagi naman talaga na talagang pipili po tayo. Almost every day, nagpapasya po tayo, mga kapatid. Everyday po yan, everyday. Paggising mo pa lang sa umaga, like for example ngayon, paggising po natin, diba? In fact, po pwede pong bago pa ang paggising. Bago tayo matulog kagabi, gigising ba ako sa umaga? Makikinig ba ako ng Believer's Breakfast? Manunood ba ako? Diba? At ngayon po, pag nagising ka, tapos, ito yung katawan mo, parang gusto pang lumatag sa higaan, pero Believer's Breakfast na, makikinig ba ako? Something like that. So, ibig sabihin, ang isang tiyak na bagay sa realidad ng buhay, lagit-lagi, ikaw ay magpapasya. At sa pagpapasya mo, may mga pamimilian ka. At sa usapan po ng pamimili, mga kapatid, sa idea po na ibinigay ng ating teksto, laging dalawa lamang po ang pwede mong pamilian. Positive, negative, negative, positive. At sa bayan ng Panginoon, again and again, ito po ang sinasabi ng Diyos sa kanila. And it is good for you to listen very carefully because sometimes hindi po tayo particular. Mga kapatid, ang desisyon natin magdidetermine ng ating pong katutunguhan. Kung ano po ang pagpapasyahan po natin ngayon, mga kapatid, ay magiging malaki ang kaugnayan nito sa mangyayari po sa buhay po natin. So kaya it is very important to make sure and to secure every decision na gagawin po ng bawat isa. Kaya po siguro sa ating pong pakikinig ngayon, pag-aralan po nating mabuti. Sa Biblia po, tinuturuan tayo, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. So kaya po may mga ganyang payo sa salita ng Panginoon because we cannot deny the fact that in the reality of life, gagawa po tayo ng desisyon. At kung tayo po'y Kristiyano, tama lang na tayo po'y magabayan sa desisyon na dapat po nating gawin. Kaya nga, kapag ka po ating binigyang pansin sa mga kasaysayan po sa Biblia, siguro po dahil sa context natin, ang kinakausap naman niya, yung kanyang bayan. Kumbaga sa matandang edad na po, nito pong si Moses, di ba? Sa kanya pong matandang edad na, heto na naman siya. Kumbaga nasa bandang hulihan na po ito, na siya po ay muling nagbigay paalala po sa kanila. Kumbaga, yung pong lagit-lagi sinasabi po niya sa kanila, ni-rehearse na naman po ito. Nito pong si Moises sa kanila. And again, it is good to be reminded because the same thing with us, ano ba talaga ang ating pong bibigyan ng weight sa buhay natin? Diba? Life and death, blessing and cursing, yan po ang choices. Okay? Between life and death. Yung pong blessing and cursing. Yung pong idea ng mga bagay na sinasabi rito, mga kapatid, dapat maging klaro din po sa atin. Pag sinabi pong life, ito ba'y tumutukoy sa talagang practical o yung sabihin nating literal na buhay lamang po? Dapat magandang maintindihan po ng bawat Kristiyano ang usapin tungkol po doon sa kung ano yung binabanggit ng Bible. And for me, ang pinag-uusapan dito ay ang buhay na po pwede mong i-enjoy at ang buhay na po pwedeng maging regret mo kapag ka po namali ang decision mo. So when we say life and good, ang pinatutungkulan po natin dito nung ikino-consider ko po kasi ang ginagawa ko po mga kapatid as I consider the message na ibibigay po sa atin, I want the listener to understand clearly kung ano po yung gusto kong i-point out. Like for example,
nung sinabi pong life and good, di ba? Sa isang bahagi po sa passage, dito po sa aklat ng Deuteronomy o sa pakikipag-ugnay ng Diyos sa kanyang bayan. Pagka sinabi pong life and good, ano po ba ang talagang pino-point out niya rito, di ba? This is about yung pong loving fellowship, yung ating fellowship sa Panginoon, yung katapatan po ng Panginoon, di po ba? Yung pong pwede nating panghawakan at syempre pa yung pagiging mabungang buhay natin sa Panginoon. So, yun po ang ilan sa mga paalala po na ito ang mga pamimilian natin. Ang pamimilian natin, ang dali-dali, masama o mabuti. Okay, pagpapala o sumpa. So, kaya po natin ito nilalatag ng malinaw. Kasi po, hindi tama, hindi makatwiran, it is not right, it is not fair, it is not reasonable for us na magpapasya tayo, and then pagka po nagkaroon ng bunga yung ating pagpapasya, kasi tatalakayin din po natin yung consequences, di po ba? Either positive or negative, bagamat kadalasan po nagagamit po natin sa negatibo po yung idea ng salitang consequence, pero ang simpleng ibig sabihin lang, yung kahihinatnan, yung magiging bunga, yung magiging outcome, yung magiging resulta. Pero malaki po ang kinalaman ng resulta sa pasya. Kung ano po ang pagpapasyahan po natin, yan po ang magdidetermine ng resulta nito. Okay? Again, papaalala ko po, hindi ba may mga tao na kapag ka po may nangyari sa kanila, ang sasabihin, wala akong magagawa kung ito ang guhit ng aking kapalaran, kung ito ang ginusto, niloob ng Panginoon. Well, gusto kong maintindihan nyo po na ang Diyos na tinutukoy po natin ay Diyos na nagdisenyo na tayo, na taong kanyang nilikha, ay meron pong choice, mga kapatid. We can choose. Kaya nga ang ating pong encouragement, let us always choose to obey the Lord. Always choose to obey the Lord. So, ganyan po dinisenyo ng Diyos ang taong kanyang nilikha na ikaw ay magpapasya. And I believe, mga kapatid, as I study the Word of God, kasi meron pong tinatawag na human accountability. Yung kapag ka gumawa po tayo ng desisyon, hindi po makatwiran, hindi tama na nagpasya ka at nung nagbunga ang pasya mo, ang sisisihin mo ibang tao. Ibe-blame mo even God doon sa kinahinatnan o naging bunga ng desisyon mo. Kaya nga sa ating pong pagbabahagi ngayon, nililiwanag ko po na ito'y katotohanan ng hindi mapapasubalian, mga kapatid, that every day sa buhay po natin, tayo po ay pipili at dalawa lang po, positibo, negatibo, di ba? Yan po ang contrast na binigyang pansin po ni Moises sa pakikipag-usap po sa bayan ng Diyos. And the same thing that I want all of you to understand, that in your life, laging pipili ka lang. Laging magpapasya ka lang. Yan po, mga kapatid, ay kaparaanan ng Diyos upang tayo po ay hindi po pwedeng manisi ng kahit sino. Sa gagawin mong desisyon ngayon, again, meron po akong laging binabanggit para po atin pong maituwid yung kaisipan that life is a matter of destiny. Na wala kang magagawa kung ikaw ay talagang idinistino ng Panginoon na mangyari sa buhay mo, yung lahat ng nangyayari sa buhay mo, well, alam kong alam ng Diyos lahat yan. But the point is, the Lord designed His creation, particularly yung taong kanyang nilikha, na meron po tayong will, na meron po tayong choice. Ang tawag natin volition, di po ba? So, meron po tayong kakayahan para magpasya at Diyos ang nagdisenyo po niyan. Hindi po mahinang klase ang Diyos. Kung tutuusin, siya nga po ang nasunod. Dahil ang nilikha niya, ang mga tao na merong kakayahan para magpasya, kaya po gusto kong ituwid ang kaisipan ng maraming tao po na magpapasya at pag nagresulta ng hindi maganda, sasabihin niya, wala akong magagawa, dito talaga ako nakatalaga, ito talaga ang kapalaran ko. Di po ba? Yan ang karaniwang naririnig natin. Or maybe, tayo mismo, ganun ang ating pong kaisipan. I want to correct that. At ito po'y nasabi ko na minsan at siguro matatandaan ng iba sa inyo. Ikinurek ko po yung idea that life is a matter of destiny. Ang akin pong natutunan sa Bible, because of man's accountability, na-realize ko po that life is not a matter of destiny. Life is a matter of choice.
And your choice will determine your destiny. Na ang buhay po ng tao, meron po tayong pagpili o pagpapasya. Meron tayong choice. Ngayon, yung choice natin, yun ngayon ang magdedetermine ng katutunguhan natin. Di ba niliwanag ko po? Yung ating pong kalagayan ngayon, yung ating pong mga sitwasyon ngayon, malaki po ang kinalaman ng naging desisyon natin kahapon. So kaya importante po ang pagpapasya ng tama. Importante po ang pagpili ng tama. Kung pwede mo naman piliin na panampalatayanan ang Panginoon na talagang 100% ginawa ang work of redemption, biyayang ipinagkakaloob niya sa iyo, yung 100% salvation because of what He paid doon po sa krus ng Kalbaryo. Ang point ngayon mga kapatid, sa kapasyahan mo, tatanggapin mo ba o tatanggihan mo ba siya? Okay? Yung ini-o-offer niya sa iyo, tatanggapin mo ba o tatanggihan mo ba? Kaya nga pag kami kinakasal ako, lagi nililiwanag ko po, dalawang importanteng desisyon na hindi mo dapat babaliwalain. Una po, yung desisyon na magmamatter sa eternity. Ito po yung kung tatanggapin mo o tatanggihan mo ang kaligtasang ipinagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Kapag ka tinanggap mo, eternal life in heaven. Kapag ka tinanggihan mo, eternal damnation in hell. It is a matter of eternity, kaya dapat maging wise po tayo sa ating pong desisyon. Pananampalatayanan mo ba siya o magmamatigas po tayo? Okay? Isang desisyon na napakahalaga na hindi mo dapat baliwalain, yung pananampalataya sa Panginoong Hesus, pagtanggap o pagtanggi sa Kanya. Okay? Sabi ko sa kinakasal, pangalawang desisyon. Kung yung una po, a matter of eternity, ito naman pangalawa, a matter of a lifetime. Ito po yung pagpili naman, pagpapasya ng mapapangasawa. Diba? Sapagkat pagka kayo ay nagpakasal na, ang sabi po, wala nang ayawan till death do us part. Yan po ang pinaka-konsepto. What God had joined together, let no man put asunder. Kaya pagka kayo mag-aasawa, tiyakin yung sa buong buhay nyo, ready kayo na makasama ang inyong pinagpasyahan na makasama. Amen po ba? So, decision, choices. At mga kapatid, dalawa lang. Light and good. Death and evil. Life or death. Cursing or blessing. Yan po ang pamimilian ng tao. So, binigyan ko po ng diin sa bawat isa ang patungkol sa bagay na ito. Okay? So, ngayon po mga kapatid, tingnan naman natin yung consequences. Dahil nga po, ang bawat desisyon mo, meron pong magiging bunga po yan. Magdesisyon ka ng mali, may bungang mali. Magdesisyon ka ng tama, may bungang tama. At ito po ang encouragement na gusto ko pong ibigay sa bawat isa po sa atin concerning the consequence. Ano po yung magiging resulta ng ating pong gagawing pagpapasya? Ang Diyos ang nagdisenyo na ako at ikaw accountable sa desisyon na gagawin mo. So yung contrast, ipinakita po sa atin about choices. Ipinakita ko po, life versus death. Blessing versus cursing. Tama po? And then, ikaw ngayon, sa magiging desisyon mo, ang magdidetermine kung ano ang magiging outcome nito. Diyos ang nag-design and you will be the one to decide. You will be the one to choose. Hindi po mahinang klase ang Diyos sa ganong setup. Bakit? Sapagkat siya po ang nagdisenyo sa ganong paraan. At karapatan po ng Diyos. Yung disenyong gusto po niya. Bagamat ang Diyos po ay masasabi po nating makapangyarihan, pero binigyan niya ng pagkakataon ang tao na magpasya, pero the good thing about God is that kinaklarify na niya kaagad. Malinaw na po kaagad mga kapatid, yung pong usapin ng magiging bunga ng ating gagawin. Di po ba? Sabi ko nga, kung hindi mo tatanggapin ng Panginoon, wag mo siyang sisihin pagka pumunta ka sa impyerno. Di ba? Yun po ang dahilan kung bakit sinasabi ko po na talagang ang Diyos sa kanyang kapantasan
ang ginawa po niya, according to His will, according to His design, He created man with, yung choice, yung freedom na pumili, mga kapatid. Sabi ko, kung ganun ang ginawa ng Panginoon, I cannot question Him. I just need to somehow think. Ano po yung mga posibleng reason? Okay? Wala naman po sa ating matutuwa na ang tao, pinili tayo dahil napuwersa po siya. Ang ibig sabihin, kahit sa mag-asawa, nililinaw ko po na matamis isipin na kaya kayo mag-asawa kasi pinili nyo ang isa't isa, hindi obligado lang kayo. Hindi pinilit lang po, mga kapatid. So, yun po ang gusto kong damhin na sa puso ng Diyos, why He created you, why He created me, why He created us, na meron po tayong kapasyahan. Bakit? Sapagkat ayaw ng Diyos na kaya ka lang nagpasya kasi obligado ka lang. So, gustong maramdaman ng Diyos ang tamis ng desisyon na gagawin natin. And concerning your life, concerning the life na ibinigay ng Panginoon sa atin, ikaw ang magpapasya at ang pasya po natin magdidetermine ng konsekwensya, ng magiging resulta, ng magiging outcome po nito. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga, kung ilalarawan natin sa tinatawag nating contrast, yung pong masasabi nating kamatayan na sinasabi po ng Panginoon, ano po ba talaga ang magiging bunga kapag ka po atin pong pinili po yung negatibo, pag pinili po natin. Mga kapatid, mga minamahal, maniniwala po ako na ito ay magre-resulta sa atin ng hindi maganda. Yes, for sure. Kasi just consider the word curse. Diba? Blessing or cursing. Hindi po ba yun po malinaw na resulta? So kaya nga ang ating motivation, ang ating pagpasyahan, yung lagit-lagi sundin natin ang Panginoon. Hindi na po tayo para mag-invento pa ng outcome. Kasi klarong-klaro na sinabi po kung anong magiging outcome. Na kapag karaw po pinili natin, ang ating pong, sabihin nating pasya, no? Pinili natin yung buhay. Pagka sinabi nating buhay, ang mga nakapaloob dito, yung masasabi nating favor ng Panginoon, di po ba? So, yun po yung pinaka-idea mga kapatid. Dito po sa sinabi ng talata, di po ba? Na kapag ka pinili po natin ang buhay, ang positibong gustong bigyang pansin po nito mga kapatid, yung bang patungkol sa pagpapala ng Diyos, sa pabor ng Panginoon, sa kapayapaan ng Diyos. I mean, yung positive po mga kapatid, I'm sure you will all agree with me na talagang ang idea po ng blessing, God's favor. So if you will decide right, if you will choose to obey the Lord in your life, ang sabi po blessing. So ang i-enjoy po natin, ito po ay ang favor ng ating Panginoon. Amen? You will surely enjoy God's favor kung tayo po ay susunod sa Kanya. Kasi yun lang po yan obedience o disobedience. So, siyempre po, kung ating ilalatag ngayon sa usapan ng obedience at saka disobedience, di siyempre po, alin dyan ang negative? Di yung disobedience. Alin po dyan ang positive? Yung obedience. Ano po ang magiging outcome ng ating pong disobedience? The curse. Cursing. Di po ba? Samantalang yung ating obedience, blessing. Yan po yung isang paborito ko laging ilustrasyon na ginagamit po even sa usapan po ng ating pong decision makings and even sa giving, di po ba? Behold, I've set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which He commanded this day, and a curse if you will not obey. So, wag mangyari po na kapag ka-curse ang naranasan natin, i-blame natin ang Panginoon. Diba? At wag po tayong magkaroon ng tinatawag po nating negatibong kalooban doon sa naging resulta ng bagay na kung tutuusin, yun ang bunga ng iyong kapasyahan. So you better decide right. You better choose what is right. And I believe it is always right to choose na ating pong sundin ang Panginoon. Yes. Kaya, I mean, even in my life, I can say, na hindi sa lahat ng pagkakataon tama ang pasya ko po. Pero kapag ka po ako nagpasya ng mali,
dapat ikasako yung sarili ko sa magiging konsekwensya po ng mali kong desisyon. Kaya kung ang obedience po ay nagbibigay pansin sa pabor ng Panginoon, sa magiging resulta nito, sa kalalabasan po nito, sa kahihinatnan po nito, well, yun po yung dahilan why I am encouraging everyone to make sure na ang pipiliin mo sundin ng Diyos, sapagkat ang resulta, ang outcome, ang magiging bunga ng pagsunod mo sa Diyos ay God's favor. Ang ibig sabihin, you will enjoy His peace, you will enjoy His presence, you will enjoy prosperity, God's prosperity, God's presence, di ba? And God's peace. Yan po ang masasabi nating i-enjoy natin. Kaya napakaganda po na tayo'y medyo mag-iisip lagi bago gumawa ng desisyon. We need to be guided always in all thy ways, acknowledge Him. So, ang consequence ng ating pong pagpili sa mali, mali rin po, mga kapatid. Kaya kumbaga, sa pagsunod mo, sa pagpapasya na sundin ang Diyos, pagpapalain po tayo, nandoon po ang kapayapaan, nandoon ang pabor ng Panginoon. Mga kapatid, sa kabilang panig naman, maliwanag po na kapag sumuway tayo, trouble ang ating pong, di ba, kaguluhan, kalugihan, at talagang masasabi nating regret, di ba, hinagpis, mga kapatid. So, dyan po pumapasok ngayon, yung ang karaniwang sinasabi natin na sa huli ang pagsisisi. Ngayon po, may Biblia na tayo. Mas maganda po to be guided always in every decision na gagawin po natin, and make sure that you will choose to obey God so that you will enjoy the outcome, you will enjoy the result of your obedience. But if we are disobeying the Lord, don't fool ourselves. Do not expect good result kapag po tayo ay nagpasya na suwayin po siya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda pong bigyang pansin ng katotohanan ito because every choice carries a consequence, mga kapatid. Bawat pagpili po natin, may dala po itong bunga, resulta at konsekwensya. So ang pagsunod leads to life po yan. Pero yung ating pong pagsuway sa lost, sa ating pong kalugihan, mga kapatid, mga minamahal. So kaya ngayon po, sinasabi ko na habang nakikinig tayo, magandang medyo nag-i-evaluate tayo, nag-iisip tayo sa buhay natin, tuwing sinusunod natin ng Diyos. Hindi ba? Testimony pa pagkatapos. Enjoy na enjoy ka, gusto mong i-share. Alam niyo po, nung natuto kong sundin ng Panginoon, ito po ang naging outcome, ito po naging bunga, ito po naging resulta. Nag-enjoy po ako ng so much blessing from the Lord. Nandito po na kung saan enjoy na enjoy ko po ang pabor ng Panginoon sa buhay ko. Pero, on the other hand, it is also good to admit na meron din tayong mga bagay na sinapper because of our wrong decision, because of wrong choice. Di po ba? So, hanggat hindi pa tapos ang istorya ng buhay po natin, may chance pa po tayo. Nandun pa rin po yung pagkakataon na kung may namali kang desisyon, hindi pa huli ang lahat. Di po ba? Hindi pa huli ang lahat. Maybe, nag-grip ka ng consequence, pero mga kapatid, if you will repent and if you will humble yourself before the Lord, if you will admit and acknowledge na mali ang naging decision mo, and you will express your heart to God that you really want to make things right before Him, I believe God is merciful. I believe God will give you another chance. I believe you will, di ba, be given an opportunity na ating pong maituwid ang dapat pong ituwid. So kaya magpasya po tayo. Habang nakikinig tayo ngayon, the message is right, the message is true. Kapag mali yung pinagpapasyahan ko, pag sumuway ako, ganito nangyayari sa akin. Sa pagsuway ko, napariwara ako. Sa pagsuway ko, napakasakit ng naging bunga sa akin. Ngayon, ang tanong ko po sa iyo, kung may realization ka na ang naging pagsuway po natin, na ang naging paglihis po natin, nagdala sa atin sa hindi magandang bunga, mga kapatid, ang tanong, sa pagkakataon bang ibinibigay ng Panginoon sa iyo, palalagpasin mo pa rin ba ang pagkakataon, mga kapatid? Choose the Lord. Choose what is right. Choose the blessing of the Lord in your life.
hindi po tayo mahihirapang maintindihan sapagkat latag na latag ang napakalinaw na katotohanan. Di ba? Nandito ang Panginoon, ang sabi niya, tinawag niya, saksi ang langit at ang lahat ng sanglilikha ng Panginoon na ikaw sa iyong pagpapasya. At yun ang sabi niya sa bayan niya, na ang pinili nyo, yung nagpasama ng masasabi nating buhay ninyo. So this same thing with us. If in our lives, sa mga buhay-buhay po natin, nakapili na tayo ng mali, and because of that, may naging reaping po sa atin na hindi tama, hindi maganda. Kasi hindi pwede masira yung disenyo ng Panginoon. Hindi po pwedeng hindi tama inihahasik mo, okay, mabuti aanihin mo. Diba? Remember that principle? Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. So nakita natin, sa unang puntos natin, yung choices. The choices, mga kapatid, negative, positive, and then the consequences, depende sa kung ano ang pinagpasyahan mo. Okay? So mahalaga po na ito ay maging paalalang mensahe sa bawat isa sa atin. Ngayon, balikan po natin yung talata. Balikan natin yung verse. Ang unang tinignan natin, choices. Pangalawang binigyan pansin natin, consequences. Basahin ko po uli yung verse. Ano po? I call heaven and earth to record this day against you. Kumbaga mga kapatid, sa usapang pagpapahayag ni Moises, sinasabi po niya, okay, I call heaven and earth to record this day against you. Kumbaga, witness, yung sanglilikha ng Panginoon, that I have set before you life and death. Actually po, sulat ito ni Moses, ito ang sabi ng Panginoon. Okay? Ang sabi ng Panginoon, saksi ang lahat ng aking nilikha. Nililiwanag ko po, saksi ang lahat ng aking nilikha, that I have set before you life and death, blessing and cursing. So, ang Diyos naglatag ng napakahalagang paalala na ang langit, sangkalupaan at sanglikha ay witness sa inyo ngayon na inilagay ko sa harap nyo buhay, kamatayan. Okay? Pagpapala, sumpa. So ngayon, ito po ang sabi ng susunod. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. So what I want to see, what I want you to see in this message, yung third point natin is the conclusion. Okay? Nakita natin the choices. Positive, negative. And then, ipinoint out natin the consequence. Ano magiging kahinatnan? Pagka negative, ito yung magiging bunga. Pagka positive, ito yung magiging kalalabasan. Kaya ang conclusion ngayon, therefore, choose life. Amen? Therefore, choose life. Ang matinong tao, kung alam na niya na hindi maganda ang ibubunga, hindi na po siya dapat magpatuloy. So the same thing, the same appeal, the same encouragement, the same counsel, the same advice na gusto ko pong ibigay sa lahat. Na ang sabi po, ang nasa harapan natin, life and death, blessing and cursing, therefore choose life. Ibig sabihin, ang piliin po natin yung positibo. Ang piliin po natin yung enjoyable sa harapan ng Diyos. What is pleasing in the sight of God. Sapagkat ito ang magre-resulta ng tama. Kaya nga ang sabi po sa verse 20, that thou mayest love the Lord thy God, that thou mayest obey His voice, that thou mayest cleave unto Him, for He is thy life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land, which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give them. Mga kapatid, mga minamahal, maliwanag po ito na parang ang sinasabi po sa naging conclusion, eto pili ka, kamatayan, buhay, kamatayan. Okay? Pagpapala o sumpa. Ito konsekwensya. Pag pinili mo yung kamatayan, pag pinili mo yung sumpa, okay? Mahirap bang intindihin? Negative. Ang consequence nito, negative. At kung magpapakatotoo tayo, many times, because of our wrong choice, because of our wrong decision, nagsuffer tayo ng consequence, tama? So ngayon,
Having experienced that in your life, hindi pa ba tayo matututo? So kaya ang sabi niya, yan ang pamimilian nyo. At ito yung magiging bunga ng pamimilian nyo. So nung ipinakita po, nung ipinresent sa atin na ang negative, bunga negative, ang positive, bunga positive, okay? Ang sabi po niya, therefore, conclusion po yan. Therefore, choose life. Yun daw ang piliin po natin. So, ang conclusion po is leading na ang ating pong dapat i-secure. Una, yung divine favor. Diba? We need to secure God's favor. Alam niyo po, yun ang enjoyable sa buhay. Kapag ka po yung, katulad po nung sinabi sa Psalms, and whatsoever he doeth shall prosper. So, yun ang piliin po natin. Yung pong favor ng Panginoon na sa atin. Mga kapatid, yung i-secure natin ang divine favor, ma-strengthen ang mga pamilya natin, tapos magstay po ang ating pong, di ba, buhay sa pagpapala ng Panginoon. It is good to somehow listen to this conclusion, to the conclusion of this message, na ang dapat po, mga kapatid, ang piliin natin yung positive. Therefore, choose life. Therefore, choose what is right. Therefore, choose what is pleasing in the sight of God. Therefore, choose, di ba? Kung ano po yung maganda ang magiging bunga sa atin. Sumunod po ba tayo sa usapan po ng utos ng Diyos? Kung pwede natin piliin yung pagsunod, bakit tayo susuway? Mga kapatid, nagdidetermine ng kahihinat na natin yung kapasyahan po natin. Our decision today, our choice today will determine for tomorrow. Kaya nga, if you want to enjoy your life, choose what is right. Amen? So ito po ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa bayan niya. So nakita natin tatlong bagay, yung choices, di ba? At ipinakita sa usapan ng choices, negatibo, positibo. Okay? Para madali, life, death. Blessing, cursing. Kaya hindi na ngayon mahirap maintindihan na kapag tayo po ay pumili, meron naman tong consequence. Ang simple idea, may kahihinatnan, may magiging bunga. Ano ngayon ang magiging bunga pag sumuway ka? Ano ang magiging bunga pag pinili mo? Yung curse. Di, curse. Hindi masayang bunga, hindi magandang bunga. Amen? So sabi ko nga po, advantage kung magpapakatotoo tayo ngayon because I believe the same thing with me, that there are things in my life na nakapagpasya po ako ng hindi ayos. Siyempre po, hindi ko pwedeng sirain yung disenyo ng Diyos. Pag hindi tama pa siya ko, hindi tama ang konsekwensya nito. Hindi tama ang resulta nito, ang outcome nito. Kaya wag mo na lulukohin sarili mo na kapag kami hindi magandang kinalabasan, yung naging pasya sa buhay mo, para bang magdadrama pa tayo na pati Diyos sisisihin natin or even the other people. No. Napakamatuwid po ng Diyos, mga kapatid. Kung ano yahasik mo, yun ang aanihin mo. Kung ano pa siya mo, yun ang magdedetermine ng resulta nito sa buhay mo. Napakaliwanag po ng mensaheng ito. Kaya naman sa conclusion, therefore, choose life. So, ang ating pong pinaka-challenge at encouragement sa bawat isa ngayon, mga kapatid, piliin natin kung ano po yung tama. Piliin po natin kung ano po yung mabuti, mga kapatid. Piliin natin yung magdadala sa atin sa resulta ng ma-enjoy natin bunga, ng ma-enjoy natin yung fellowship ng Panginoon, the fellowship, the fruits, and masasabi natin the favor of God. Yun po ang magandang i-enjoy natin sa buhay na ito. Kaya nga mga kapatid, no one, in reality, no one can blame God. Walang kahit sinong po pwedeng mag-blame sa Diyos sapagkat ang linaw ng disenyo niya na talagang ang dapat maging sisihan tayo. Hindi naman po maganda na sisisihin pa natin ang sarili natin pagdating ng panahon kung po pwede naman nating piliin na ang tama ngayon. Diba?
Huwag na tayong dumating pa doon sa punto na isang araw, pagdating ng panahon, magsisisi po tayo kung pwede naman ngayon na tinuturuan tayo, ginagabayan tayo, at narito pong salita ng Diyos ang nagsabi na piliin mo ang buhay, piliin mo ang positibo, piliin mo ang tama, at ang idea nito, mamahalin daw po natin ang Panginoon, mga kapatid. Yung mamahalin daw po natin ang Diyos, ang sabi. Tapos susundin daw po natin ang kanyang tinig at tayo po'y magiging malapit sa kanya. Tama po? Ang sabi that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him, for He is thy life, and the length of thy days. That thou mayest, heto na po ang magandang outcome. Sa conclusion po natin, therefore choose life. Ang idea po nung choose life, yung sinabi po dito, yung choose the positive. Di po ba? Yun daw po ang piliin natin. At ano po yun? Yung ibigin mo ang Panginoon, yung pakinggan mo at sundin ang Panginoon, yung mapalapit ka sa Panginoon, maging malapit ka sa Panginoon, sapagkat siya po yun. Sabi, for He is thy life. Okay? Ano ngayon ang masasabi po nating talagang garantiya ngayon? That thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. So kaya napakagandang paalala po sa bawat isa sa atin. Always choose to obey the Lord. Again, tatlong bagay po ang tinalakay natin. The choices, the consequence, and the conclusion. Sa usapan po ng choices, positive at negative. Sa usapan ng consequence, yung negative, ang resulta negative. Ang negative, ang bunga negative. Ang positive, ang bunga positive. At sa usapan ng conclusion, kumbaga ito yung counsel, ito po yung conclusion, dahil sa naintindihan natin na kapag ka sumuway, sumpa. Kapag ka po, di ba, negatibo, ang resulta, negatibo. Ano ngayon ang conclusion? Therefore, choose life. Ano po ngayon ang idea? Na kapag sinabi natin, pastor, evangelist, ang pipiliin ko na po yung tama. Pagka sinabi mo, ang pipiliin mo tama, ang manifestation nito, ang pinili mo, mamahalin mo ang Diyos, susundin mo lagi ang Diyos, magiging malapit ka sa Diyos. Yan po ang conclusion. Dahil sa hindi maganda ang kalalabasan ng negatibo at ng maling pagpili, therefore, ang pipiliin ko ngayon, yung buhay. Pipiliin ko na mahalin ng Diyos, na sundin ang Diyos, at maging malapit sa Diyos. Amen? Yun po yung eksakto. Ito po yung sabi ng talata, that thou mayest love the Lord thy God, that thou mayest obey His voice, that thou mayest cleave unto Him. So, yun po yung dapat maging conclusion natin. Na ang resulta po, consequence, yung outcome, yung magiging reward, ang sabi po, mangyayari yung kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang ganda-ganda ng plano ng Diyos sa buhay po natin. At yung pong plano ng Diyos na ito, huwag nating babaliwalain, mga kapatid. Bigyan po natin ng pagpapahalaga ang napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Ano po yun? Yung tayo po'y kanyang pagpalain. Yan po ang nais ng Panginoon sa bawat isa. Na ako at ikaw ay kanyang pagpalain. That you will enjoy the fruits. That you will enjoy His fellowship. That you will enjoy His favor. I hope and I pray na ito po'y naging muling pagpapala sa bawat isa. Pag-pray niyo po kami, sapagkat kami po ay bibiyahin na po ngayon patungo po sa La Union. Para po sa mga activities po nila roon, sapagkat sa Sunday po, anniversary nila, pero prior to their anniversary celebration, meron pong mentoring, key people and workers mentoring, meron pong pastors and preachers fellowship, meron po silang missions conference, at anniversary celebration. So, matindi-tinding laban pa po ito. Kaya nga napakalaki ng role na ginaganampanan po ng aking pong mga prayer warriors. Ay ito, ngayon, nakikita ko na po yung mga pangalan. Sa shoutout ko po kayo, pero mag-pray muna po tayo. Lord, thank you so much. Thank you so much for your guidance. Thank you for this very important reminder, Heavenly Father. Thank you for this very powerful truth. Malinaw po sa mensahe namin na ikaw na Diyos
na kung saan nasa iyong lahat ng karapatan at kapangyarihan, ikaw ang nagkaroon ng kapasyahan na nilikha mo po kami na may accountability, na kami po'y magpapasya, dakilang Diyos. And thank you for this wonderful message, O God. Thank you for this wonderful reminder na ang dapat piliin po namin kung ano ang mabuti. Piliin po namin kung ano ang tama. Na lagit-lagi dapat guided kami in every decision sapagkat ito po ang magdidetermine ng magiging outcome, yung magiging kapasyahan po namin. Kaya Panginoon, nawa natuto po kami. Nawa naliwanagan po kami. Nawa humarap kami lagi sa katotohanan na kami po ay magsasuffer ng consequence, negative result kapag kami po ay sumusuway sa iyo. At kami naman ay mag-e-enjoy ng fellowship mo, ng bunga at ng pabor mo, dakilang Diyos. Kung kami po ay lagit-lagi magpapasyang ikaw ay aming sundin. Again, thank you so much, Heavenly Father, for blessing us through thy word. Gabayan mo po ang activity ng bawat mga anak mo, ng bawat nakasubaybay ngayon sa araw na ito, dakilang Diyos. At ang mga magpapahinga, bigyan mo po ng maayos na kapahingahan, dakilang Diyos, at nawa ikaw po ang magbigay sa amin ng muling lakas para sa kinabukasan. Muli po, hiling ko, aming Ama, na pagpalain mo kaming lahat at matuto kaming sumunod lagi sa iyo. At ito po ang aming maging pagpapasya. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon.